Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Raimundo, kung saan ang sabungan ay itinuturing na pinaka-inaabangang libangan ng mga tao tuwing linggo, ay nakatira ang isang binatang sabunghero na si Elias. 23 taong gulang si Elias, kayumanggi ang balat, payat ngunit matipuno at may mga matang mapangarapin. Isa siyang ulila na lumaki sa tiyahin at ang tanging kayamanan niya ay ang isang lumang kulungan ng manok na minana pa sa kanyang ama. Si Elias ay hindi kagaya ng ibang sabunghero. Wala siyang maraming manok at kung minsan ay nag-aalaga lamang siya ng 1 o 2 tandang na nakuha niya sa pakikipagpalitan ng gulay sa palengke. Ngunit kahit salat sa yaman, may puso siyang totoo. Hindi siya nandadaya, hindi nagsusugal ng hindi kanya at hindi nananakit ng kapwa. Sa kabila ng hirap ng buhay, siya'y laging may ngiti sa labi. Isang araw, habang nililinis ni Elias ang likod ng kanilang bahay, nakita niyang nakatumba ang lumang kulungan na itinatago sa ilalim ng puno ng aratiles. Inangat niya ito upang linisin at ayusin sana, ngunit laking gulat niya nang may narinig siyang mahina ngunit klarong tinig mula sa loob. "Huwag mo akong itapon. Tulungan mo ako." Napaatras si Elias. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinilip niya muli ang loob ng kulungan at doon niya nakita ang isang nilalang na maliit. Kasing laki lang ng bote ng soft drinks, may balbas at suot ang puting sambalilo. Isang duwende. Huwaag ka sanang matakot, binata." Anang duwende? "Ako si Pidoy, isang duwending nahuli ng matandang sabongero dito sa inyong lugar. Ginawa niya akong tagabantay ng kanyang mutya para sa kanyang panabong. Ngunit nang mamatay siya, nakalimutang pakawalan ako." Hindi makapaniwala si Elias. Ngunit may isang bagay sa tinig ng duwende na tila hindi dapat katakutan. May lambing, may pagmamakaawa, may kasaysayan. "Anong kailangan mong tulong?" tanong ni Elias habang lumuhod sa harap ng kulungan. "Palayain mo ako," sagot ni Pidoy. "At bilang kabayaran, ibibigay ko sa iyo ang aking pagpapala. Sa ilalim ng punong aratiles na ito, may nakabaon na itlog ng mahiwagang tandang. Isang manok panabong na hindi matatalo sa sabungan, basta't gagamitin lamang sa tama at hindi para sa kasakiman." Hindi pa rin lubos maisip ni Elias ang kababalaghan sa kanyang harapan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang duwende ay nagsasabi ng totoo. Kinuha niya ang maliit na kandado ng kulungan at binuksan ito. Agad na lumabas si Pidoy, humawak sa lupa at biglang nagningning ang paligid. Pumikit si Elias sa liwanag at nang imulat niya ang mga mata, naroon sa harap niya ang isang makintab na pulang itlog. Nagniningning ito na tila ginto na may bahid ng mahika. "Iyan ang itlog ng tandang na si Supang," paliwanag ni Pidoy. Siya'y anak ng pinagsamang lakas ng kalikasan at sinaunang mahika. Sa loob ng 7 araw, mapipisa ang itlog at lalabas ang tandang na hindi kayang talunin ng sinumang manok. Basta't ikaw, Elias, ay hindi gagamit ng daya at hindi rin magpapalamon sa tukso ng salapi. Tinanggap ni Elias ang misyon. Itinago niya ang itlog sa loob ng isang hinabing pugad na nilagay niya sa pinakasiguro at malilim na bahagi ng kanyang bahay. Araw-araw ay binabantayan niya ito, iniikutan ng panalangin at paghahandang espiritual. Hindi niya sinuman sinabi ang tungkol sa itlog, ni sa kanyang matalik na kaibigang si Toto, ni sa kanyang tiyahing si Aling Rosa. At sa 7 araw, isang animo kidlat ang tumama sa langit. Sabay nito'y isang malakas na tila sabog ang umalingaw-ngaw sa paligid ng bahay ni Elias. Napatakbo ang mga kapitbahay, ngunit hindi nila maipaliwanag kung ano ang pinanggalingan ng tunog. Samantalang si Elias, sa loob ng kanyang bahay, ay nakaluhod sa harap ng pugad, nakangiti, halos maiyak. Sapagkat sa harap niya ay isang mahiwagang manok panabong, makisig, mapulang-mapula, may tila gintong balahibo sa buntot.
at mga matang tila nakakaunawa ng damdamin ng tao. Supang, bulong ni Elias, ikaw na yata ang babago sa buhay ko. Ngunit hindi alam ni Elias, sa sabungan ng kabilang baryo, isang sabungerong kilala sa pandaraya at pagtatago ng mutya sa ilalim ng kanyang mesa, si Mang Lando, ay biglang napatigil habang tinatalian ng kanyang manok. Nakaramdam siya ng kakaibang panginginig sa hangin, isang senyales na may bagong puwersang papasok sa sabungan at maaaring tumalo sa kanya. Hindi ako papayag, anya habang pinisil ang mutyang itinatago sa kanyang bulsa. Kung sino ka man, lilipulin kita. Lumipas ang ilang araw mula nang mapisa si Supang, at sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang namangha si Elias sa katalinuhan at kilos ng kanyang manok. Hindi ito pangkaraniwan, hindi lang sa laki o lakas, kundi sa pag-uugali rin. Marunong itong tumugon sa tawag, tumitingin sa mata ng kausap na tila ba nauunawaan ang sinasabi at minsan pa'y parabang naglalakad na may dignidad, parang hari ng mga manok. Tuwing madaling araw, sabay silang mag-ehersisyo. Palakad-lakad sa bakuran, si Elias ay may hawak na kawayan habang sinusundan siya ni Supang. Pinapalakas niya ang mga pakpak nito, tinuturuan ng mga estratehiya sa sabong, at paminsan-minsan ay kinakausap niya ito na parang kaibigan. Ang duwendeng si Pidoy ay nanatili sa paligid. Madalas ay nakaupo sa sanga ng puno ng aratiles habang nagmamasid. Minsan ay nagtuturo rin ng ilang lihim na dasal at halamang gamot para sa pagpapalakas ng tandang. Ngunit palagi niyang pinaaalalahanan si Elias. Huwag mong kakalimutang ang tagumpay ay hindi lang sa lakas ng tandang, kundi sa dalisay na hangarin ng puso. Kapag ang puso mo ay nadumihan ng kasakiman, mawawala ang bisa ng biyayang taglay ni Supang. Dumating ang araw ng linggo, araw ng sabong sa baryo. Bitbit ni Elias ang kulungan ni Supang, habang nakakabit dito ang manipis, ngunit matibay na lambat. Wala siyang kasamang tauhan, wala ring tagapaypay ng manok. Mag-isa lang siya, ngunit dama niya ang kumpiyansa sa bawat hakbang. Sa pagdating niya sa sabungan, marami ang napalingon. Sanay silang makita si Elias na may mahihinang manok na kadalasang talunan. Ngunit sa araw na iyon, kakaiba ang kanyang bitbit. Ang pulang tandang na may makintab na balahibo, tila may ningning ang mga mata at makisig ang tindig. Hoy Elias, saan mo na naman nakuha yang manok na yan? Baka naman sa palengke na naman yan, ha? Pangaasar ng isang matandang sabongero. Hindi, sagot ni Elias na may ngiting payapa. Ito ang aking bagong alaga, Supang ang pangalan niya. Napangiti lamang ang ilan. May ilan ding nagsimulang kumamot sa ulo, hindi maipaliwanag kung bakit tila may kakaibang aura ang manok. Parang hindi lang basta manok, parang may espiritu. Pumasok si Elias sa talaan ng laban. Hindi siya nagsugal, ngunit pumasok siya sa hamon, ang tinatawag na walang pustahan, kundi purong laban ng lakas ng manok. Ito ang klase ng sabong na nilalahukan ng mga baguhan at nais lang ipakita ang galing ng kanilang alaga. Ang unang tumanggap ng hamon ay si Mang Celso, isang kilalang sabongerong may 7 panalong sunod-sunod. Ang kanyang tandang na si Labuyo ay kilala sa liksi at tusok, malakas, mabilis at bihasa sa sabungan. Sigurado ka na ba dyan, Elias? Tanong ni Mang Celso habang hawak-hawak ang kanyang tandang. Baka madurog yang manok mo. Subukan natin, sagot ni Elias. Hindi naman ito laban ng yaman, kundi laban ng tapang. Ang labanan ay sinimulan. Kinilatis ng Kristo ang 2 manok. Pinaikot, pinadapo, pinaikot muli. Sabay nilang ibinaba sa gitna ng ruweda. Tahimik ang paligid. Tila lahat ng mata ay nasa bagong tandang ni Elias. Nang sumugod si Labuyo, mabilis ang naging unang kilos. Isang matulis na tuka sa takiliran ni Supang. Ngunit sa gulat ng lahat,
hindi ito tinamaan. Parang may hangin na gumabay sa katawan ni Supang upang umiwas. Mula roon, ang kilos ni Supang ay naging elegante, kalkulado at misteryoso. Hindi siya basta sumusugod. Pinagmamasdan niya ang galaw ng kalaban, tumatalon lamang kung kailan tiyak ang tira. At nang dumating ang sandali ng pag-atake, isang mabilis na suntok ng tuka at sabay hampas ng matulis na talim ng kanyang paa. Tumilapon si Labuyo. Tahimik, walang humiyaw agad. Wari hindi pa makapaniwala ang lahat sa nasaksihan. Hanggang sa sumigaw ang Kristo. Panalo si Supang. Doon pa lang biglang humiyaw ang mga tao. Napuno ng ingay ang sabungan. Tumakbo si Elias at marahang binuhat si Supang na hindi man lang gasgasin. Lumapit ang mga dating nangungutya at ngayon ay nagpupugay. Elias, ipalaban mo yan sa susunod na linggo. Malaki ang premyo sa interbaryo. Pakipusta ako dyan sa susunod ha. Ngunit si Elias ay ngumiti lamang. Hindi siya nagyayabang. Hindi rin siya nagpadala sa papuri. Bitbit niya si Supang pauwi, habang tahimik na sinusundan ng mata ng isang taong naroroon din sa sabungan, si Mang Lando. Sa isang sulok ng sabungan, naroon siya, hawak-hawak ang mutya sa kanyang palad. Isa itong itim na batong kumikislap, nakabalot sa tela ng uling at balahibo ng uwak. Hindi pwedeng may sumikat bukod sa akin, bulong ni Mang Lando. Alamin ko kung anong klaseng manok ang dala mo, Elias. At kapag napatunayang sagabal ka sa daan ko, buburahin kita. Sa hindi kalayo ang damuhan, si Pidoy ay lihim ding nagmamasid mula sa lilim ng isang puno. Naramdaman niya ang malakas na enerhiya ng mutya ni Lando. Itim, malamig, at puno ng kasakiman. Nagising ko ang liwanag, bulong niya. Ngunit gising na rin ang dilim. Kailangan nating maging handa, Elias. At sa gabing iyon, habang nakahimlay si Supang sa kanyang kulungan at binabantayan ni Elias na parang anak, ang langit ay muling kumidlat. Tila nagbabadya ng malaking pagbabago sa kapalaran ng binata, ng kanyang mahiwagang manok at ng buong sabungan ng San Raimundo. Linggo ng umaga, muling nabuhay ang sabungan sa bayan ng San Raimundo. Ngunit hindi ito pangkaraniwang araw ng sabong. Ito ang pinakahihintay ng lahat. Ang Interbaryo Sabungan, kung saan nagsasama-sama ang pinakamagagaling na sabongero mula sa iba't ibang karatig baryo upang ipakita ang galing ng kani-kanilang manok panabong. Ito rin ang araw na lalong ikinatuwa ng mga mapustahan. Lahat ng uri ng tao ay naroon. Mga magsasaka, tindera, driver at kahit ilang may kaya sa lugar. May tumaya ng kalahating kabang palay, may nagbenta ng alagang baboy para lang makasali at may mga galing pa sa bayan upang mapanood ang sinasabing alamat na pulang manok na si Supang. Sa isang sulok ng sabungan, naroon si Elias, tahimik habang nililinis ang tuka at paa ni Supang. Pinapaliguan niya ito ng pinaghalong pinakuluang dahon ng bayabas at banaba, gabay ni Pidoy upang mapanatili ang enerhiya at lakas. Elias, wika ni Pidoy, na ngayon ay nasa anyong alikabok ng lupa sa tabi ng kulungan. Magsisimula na ang tunay na pagsubok. Hindi na ito simpleng sabong. Dito mo makikilala ang tunay na kalaban. At may isa sa kanila na gumagamit ng itim na mutya. Alam ko, sagot ni Elias habang pinupunasan si Supang. Nararamdaman ko, may malamig sa hangin, parang may aninong palihim na nagmamasid. Si Mang Lando, bulong ni Pidoy. Kilalang mandaraya, hindi tumatanggap ng talo. Sa tagal ng panahon, inaangkin niya ang tagumpay gamit ang itim na bato. Isang mutyang panggulo na galing sa kulam. Isa siyang tao na nilamon na ng kasakiman. Lumingalinga si Elias. At sa kabilang dulo nga ng sabungan, naroon si Mang Lando, nakaitim ang barong sabungan at may 4 na katao sa paligid na parang mga aninong tagabantay niya. Sa tabi niya ay ang kanyang manok,
Itim na itim, pulang-pula ang mata, tila isang ibong hindi sa mundong ito nabibilang. Ang pangalan ng kanyang manok, si Atong, isang tandang na sinasabing hindi pa natalo. Sa tuwing lalaban ito, napapansin ng mga tao na biglang humihina ang kalaban, parang natutuyuan ng lakas at napaparalisa bago pa man sumugod. Ipinahayag ng Kristo ang unang laban. Elias ng San Raimundo laban kay Mang Lando ng Sitio Pulong Itim, supang kontra Atong. Nagkagulo ang mga tao. Sari-saring sigawan, pustahan at bulungan. Yan na ang laban ng taon. Panigurado kay Mang Lando na ako, hindi matatalo yang itim na manok. Ewan ko lang. Parang may kakaiba sa pula ni Elias. Ipinaghanda ang dalawang manok. Si Supang ay kalmado, hindi nagwawala, hindi natataranta, kundi tahimik at nakatingin sa kalaban. Si Atong naman ay tila hayok na hayok, naglalaway, sumisigaw at may panakanakang itim na usok na lumalabas sa paligid nito habang pinapaypayan. Ngunit bago pa man magsimula ang laban, lumapit si Pidoy kay Elias at tagbilin. Isang bagay lang ang makakatalo kay Supang, kung matatakot ka. Kaya sa oras na magsimula ang laban, itutok mo ang puso mo sa liwanag. Huwag mong hayaang kainin ka ng takot o galit. Hindi ito laban lang ng manok. Laban ito ng liwanag at dilim. Tumango si Elias. Nang bumaba na ang dalawang manok sa gitna ng ruweda, nagsimula na ang sagupaan. Si Atong ang unang umatake, mabilis, parang wala ng pakundangan. Tumilapon si Supang, ngunit agad siyang tumayo. Muling sumugod si Atong, tila asong ulol sa galit. Ngunit biglang tumigil si Supang, parang may iniiwasan. Biglang namatay ang ilaw sa sabungan, 1 segundo ng kadiliman. Pagbalik ng ilaw, nakita ng mga tao na si Supang ay sugatan sa dibdib, bahagyang umaagos ang dugo. Ang ilan ay nagsimulang bumaligtad sa kanilang pustahan. Wala na. Talo na yang Elias na yan. Sinabi ko na nga ba hindi mo matatalo ang manok ni Mang Lando. Ngunit si Elias ay hindi natinag. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal. Sa kanyang isip ay ang tinig ni Pidoy. Walang makakatalo sa purong loob. Panatilihin mong dalisay ang intensyon mo. Pagmulat niya ng mata, nakita niya si Supang na dahan-dahang tumayo. Nangilabot ang mga tao nang biglang nagliwanag ang balahibo ni Supang. Nagkintab ito sa liwanag ng araw na tumagos sa bubong ng sabungan. At sa isang iglap, sinugod ni Supang si Atong, isang suntok ng tuka, sabay ikot at tadyak na tumama sa batok ng kalaban. Umalingaw-ngaw ang tunog. Bagsak si Atong. Hindi gumagalaw. Tumahimik ang buong sabungan. Walang kumikilos. Hanggang sa sumigaw ang Kristo, panalo si Supang. Nagkagulo. Ang mga dating nangungutya ay napapatayo. Ang iba ay napakapit sa ulo. Si Mang Lando ay hindi makapaniwala, nanginginig sa galit. Tumayo siya, sinugod si Elias. Mandaraya kang bata ka, sigaw ni Mang Lando. Anong ginamit mo? Anong klaseng orasyon yan? Ngunit bago pa siya makalapit, isang bugso ng hangin ang dumaan. Mula sa likod ni Elias ay lumitaw si Pidoy, nakaanyong duwende at nakatingin ng diretso sa mga mata ni Mang Lando. Walang mandurugas sa liwanag, ang pandaraya mo ay tapos na. Ibalik mo na ang mutya mo sa lupa, hindi ito para sa mga may pusong itim. At sa isang kisap mata, ang itim na mutya sa bulsa ni Lando ay lumipad palabas, umikot sa ere, at sumabog na parang usok sa gitna ng sabungan. Napaupo si Mang Lando, parang batang nawala sa sarili. Nagbulungan ang mga tao. May duwende. May engkanto nga ang manok ni Elias. Banal ang laban na ito. Ngunit si Elias ay hindi naghambog. Pinulot niya si Supang, hinalikan sa noo at umalis ng sabungan sa katahimikan.
Sa kanyang likuran, ang mga dating sabungero ay napaisip, hindi tungkol sa lakas o sa dami ng pera ang tunay na sabong, kundi sa dangal, respeto at pusong malinis. At mula sa araw na iyon, nagsimulang ikwento sa buong lalawigan ang alamat ni Elias at ng mahiwagang tandang na si Supang, ang unang tumalo sa manok ng dilim. Pagkatapos ng interbaryo sa bungan, hindi na naging tahimik ang buhay ni Elias. Ang dati niyang simpleng bahay na gawa sa kahoy at pawid ay ngayon laging dinarayo ng mga taong gustong makita ang mahiwagang tandang na si Supang. May mga bata na tuwing hapon ay nag-aabang sa bakuran para lang masilip ang makisig na manok. May matatanda ring naghahandog ng prutas, palay o kahit barya, kapalit ng kahit isang sulyap o larawan sa manok na tinawag na Haring Supang ng mga taga-baryo. Ngunit kasabay ng kasikatan ay ang pagdating ng tukso. Isang hapon, habang nagpapahinga si Elias sa ilalim ng puno ng aratiles, lumapit si Pidoy. "May paparating, Elias, babala ng duwende. Hindi siya tulad ng ibang sabonghero. Siya ay mangangalakal. May salapi, impluensya, at bibig na puno ng matamis na pangako." Tumingin si Elias sa kalsada. Doon ay paparating ang isang mamahaling sasakyan, isang itim na kotse na bihira nilang makita sa baryo. Nang huminto ito sa harap ng kanyang bakuran, bumaba ang isang lalaking matangkad, maputi, nakasuot ng barong Tagalog na pinaputian pa ng almerol. May suot na relong mamahalin at sapatos na tila hindi lumalapat sa alikabok ng probinsya. "Magandang araw, binatang Elias," bati ng lalaki. "Ako si Don Ernesto Villarante, isang negosyante mula Maynila. Narinig ko ang kwento ng iyong pambihirang manok." Nilingon ni Elias si Supang na tahimik lang sa lilim ng kulungan, nagmamasid din sa estrangherong panauhin. "Anong maipaglilingkod ko, Don Ernesto?" Magalang na tanong ni Elias. "Ayaw ko nang paligoy-ligoy pa," wika ni Don Ernesto habang inilalabas ang sobre mula sa kanyang maleta. "Narito ang 1,000,000. Bilhin ko si Supang. Isasama ko siya sa pandaigdigang sabungan sa Macau. Lilikha tayo ng pangalan. Gagawin kong milyonaryo ka." Nanlaki ang mata ng tiyahin ni Elias na si Aling Rosa na naroon din sa paligid. "Diyos ko po, 1,000,000, bulalas niya. "Elias, anak, hindi na natin kailangang magbanat ng buto sa bukid. Ibigay mo na." Ngunit tahimik lang si Elias. Tinitigan niya si Supang. Tila naiintindihan ng manok ang usapan, sapagkat tumayo ito, bumuntot kay Elias at kumindat kay Pidoy. "Pasensya na po, Don Ernesto," mahinahong sagot ni Elias. Si Supang ay hindi para ibenta. Hindi siya bagay na ipagpalit sa salapi. Napangisi si Don Ernesto. 2,000,000. 5,000,000 kung gusto mo. Isasama na rin kita sa Maynila. Magkakaroon ka ng bahay, sasakyan at puhunan. Wala ka nang gagawing pagtatanim o pag-aalaga ng manok. Isa ka ng Ginoo. Napatingin si Elias kay Aling Rosa na ngayon ay tila natutukso na rin. Ngunit sa kanyang isipan ay boses ni Pidoy. Ang puso na nalason ng ginto ay madaling masira. Tumango si Elias. "Hindi po," mariin niyang tugon. "Hindi pera ang dahilan kung bakit ko inaalagaan si Supang. Isa siyang pagpapala. Hindi ko siya ibebenta, kahit magkano pa." Biglang naging malamig ang tingin ni Don Ernesto. Napakalungkot niyan, Elias. Malamig niyang sinabi. "Bihira ang pagkakataong tulad nito. Baka pagsisihan mo balang araw ang pagtanggi mo." Naglakad siya pabalik sa kanyang sasakyan. Ngunit bago siya pumasok, humarap siyang muli. "Hindi ako basta sumusuko. Isang araw, babalik ako. At sana, hindi ka pahuli sa pagpili." Umalis si Don Ernesto. Naiwan ang kapaligirang tila may biglang dumilim. Si Elias ay hindi nagsalita, pero sa loob-loob niya ay alam niyang hindi pa tapos ang lahat.
Isang tao na may ganong uri ng kapangyarihan at kayamanan ay hindi madaling bibitaw. Lumapit si Pidoy sa balikat niya. Hindi lahat ng laban ay nasa ruweda. Ang tunay na pagsubok ng tao ay kung paano siya mananatiling tapat sa gitna ng tukso. Alam ko, Pidoy, tugon ni Elias. Hindi ako magpapalason sa ginto. Ngunit sa gabi ring iyon, habang natutulog si Elias, isang anino ang dumaan sa bakod. Isang tauhan ni Don Ernesto. May dalang itim na tela, usok na pangpaamo ng hayop at isang susi. Hindi nila kayang bilhin si Supang. Kaya sisimulan nilang nakawin ito. Kinabukasan, habang papasikat pa lamang ang araw at malamig pa ang hamog sa paligid, nagmadaling bumangon si Elias upang painumin at pakainin si Supang. Gaya ng nakagawian, tinungo niya ang likurang bahagi ng bahay kung saan naroon ang kulungan. Ngunit pagkadating niya roon, wala na si Supang. Bukas ang kandado ng kulungan. Ang lambat ay nakasabit sa isang sanga. Walang bakas ng dugo, walang bakas ng alon o pakpak. Tila maayos na kinuha ang manok, parang may nakakaalam kung paano ito alagaan nang hindi ito manlaban. Agad siyang napatakbo pabalik ng bahay. "Tia Rosa, tia, wala na si Supang." Lumuha si Aling Rosa sa gulat. "Anak ko, baka dinakma ng aso o ninakaw ng lasing." Ngunit si Elias ay hindi basta-basta naniwala sa ordinaryong dahilan. Tumakbo siya pabalik sa puno ng aratiles at tinawag ang ngalan ni Pidoy. "Pidoy! Pidoy! Tulungan mo ako!" Maya-maya mula sa pinakaugat ng punong aratiles ay lumitaw si Pidoy. May daladalang sanga ng sambong at nakakunot ang noo. "Naisa katuparan nila ang kanilang balak, Elias," malungkot na sabi ng duwende. "Hindi hayop ang kumuha kay Supang. Gabi pa lang, naramdaman ko na ang presensya ng masamang engkanto. Isa sa mga tauhan ni Don Ernesto ang pumasok dito. May dala silang usok ng panlulumo at ginamit ang panggapos na ulap upang ipatulog si Supang." "Nasaan na siya ngayon?" Nanginginig ang boses ni Elias. Dinala siya sa gubat ng mga duwending luko-luko, isang lugar na matagal nang iniwasan ng mga kagaya ko. Ang gubat ay dating sagrado, ngunit ngayon ay tahanan ng mga duwending na baluktot ang damdamin dahil sa pakikipag-alyansa sa mga tao kapalit ng kayamanan at kapangyarihan. Nagulat si Elias. "Ibig mong sabihin, may masamang duwende na kakampi ni Don Ernesto?" "Oo, at hindi basta-basta ang kanilang ugnayan. Ang duwendeng iyon ay si Magan, tagapangalaga ng mutya ng gahom. Isang itim na batong kayang magbalat kayo ng mga bagay at linlangin ng kahit anong hayop." Tumaas ang tapang ni Elias. "Anong dapat kong gawin?" "Pumunta ka roon," sabi ni Pidoy. "Ngunit hindi bilang tao, sapagkat ang gubat ng mga duwendeng luko-luko ay may hangin na kumakain sa alaala ng mga dayo. Kailangan kitang gawing kalahating duwende. Bibigyan kita ng agimat ng kalikasan upang hindi ka maligaw at isang taling ugat upang makausap mo ang mga nilalang ng kagubatan." Maya-maya pa, isinagawa ni Pidoy ang ritual ng pagbabalik loob. Ipinahid niya ang ginayat na dahon ng banaba sa katawan ni Elias. Binudburan ng alikabok ng bulaklak ng gabi at pinainom ng katas ng ugat ng anibong buhat sa ilalim ng punong aratiles. Sa isang iglap, nakaramdam si Elias ng biglaang pag-ikot ng kanyang paningin. Parang lumiliit ang kanyang katawan, ngunit nanatili ang lakas at gising ang isip. Nang tumingin siya sa kanyang mga kamay, bahagyang kumipot ang mga ito, at ang kanyang mga paay naging mas mabilis, mas magaan. "Ngayon," wika ni Pidoy, "hindi ka makikilala ng mga masamang duwende bilang tao. Ngunit mag-ingat ka, Elias. Ang gubat ng mga duwendeng luko-luko ay lugar ng panlilinlang. Marami sa kanila ay kayang mag-anyong pamilyar, mag-anyong tiyarosa, mag-anyong kaibigan mo,
o kahit ikaw. Huwag kang maniniwala sa una mong nakikita. Gamitin mo ang puso mo upang makilala ang totoo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Elias. Nagpaalam siya sa kanyang tiyahin na nagluha habang inihahanda ang ilang baon para sa kanyang paglalakbay. "Mag-ingat ka, anak. Hindi ako tatalikod sa iyo," iyak ni Aling Rosa. "Kung si Supang ay anak mo, siya rin ay parang apo ko." Naglakad si Elias patungo sa hangganan ng gubat. Habang nilalampasan niya ang mga punong alambre, naramdaman niya agad ang pagbabago ng ihip ng hangin. Hindi na ito ang amoy ng bukirin, kundi amoy ng lumang kahoy, halimuyak ng mahika at usok ng lihim. Sa loob ng gubat, bumaba ang liwanag. Lahat ng puno ay tila nakatingin. Ang mga sanga ay gumagalaw kahit walang hangin. At sa likuran niya, tila may sumusunod. Maya-maya, isang maliit na nilalang ang sumulpot mula sa mga ugat ng puno. Matanda, kuba, at may suot na itim na sambalilo. "Elias!" Bulong ng nilalang. "Ako ang tiyamong Rosa. Sumama ka na sa akin. Si Supang ay narito lang sa likod. Tinawag ka niya. Gusto kanyang makita." Napakapit si Elias sa taling ugat sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang init sa palad, senyales na may panlilinlang. "Tiyak ko'y hindi haharap sa akin na may mata ng ahas," mariin niyang sagot. "Umalis ka, nilalang ng dilim." Biglang nagbago ng anyo ang nilalang. Naging isang pangit na duwendeng may mahabang kuko at dila ng ahas. Umatungal ito at biglang naglaho sa usok. Napahinga ng malalim si Elias. Isa pa lang ito sa napakaraming pagsubok sa loob ng kagubatang iyon. Ngunit hindi siya susuko. Sa dulo ng gubat na iyon, naroroon si Supang, ang kanyang kaibigan, tagapagtanggol at tanda ng kanyang dangal. Hindi niya hahayaang manatili ito sa kamay ng kasamaan. Sa gitna ng mahiwagang gubat, tahimik, ngunit mabigat ang bawat hakbang ni Elias. Palalim ng palalim ang kanyang pinapasok, at ang liwanag ng araw ay unti-unting napalitan ng kulay ube at bughaw, hudyat ng matinding presensya ng mahika. Ang mga punong dalaga ay tila buhay. Ang mga sanga ay gumagalaw at bumubulong. Ang mga dahon ay may mga matang nakasilip, at ang hangin ay tila may sariling isip. Dala ang taling ugat sa kanyang baywang, at ang basbas ni Pidoy sa kanyang puso. Tumuloy si Elias hanggang makarating siya sa isang malawak na lupang patag na may paligid na pader ng ugat at bato. Ang kuta ni Magan, ang duwendeng pinuno ng mga nabaluktot na duwende. Ang pader ay may malaking pintuan na gawa sa pinaghalong kahoy at kalansay ng mga hayop. Sa ibabaw nito, naroon ang 3 duwendeng tagabantay, mga may pakpak ng paniki, mapupulang mata, at may dalang sibat na may apoy sa dulo. "Huminto ka!" sigaw ng isa. "Walang sino mang mortal ang pwedeng pumasok sa kuta ni Magan." "Ikaw ba'y baliw?" bulalas ng isa pa. "Ang sino mang lumabag ay magiging abo." Ngunit hindi natinag si Elias. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang maliit na mutya ng liwanag na bigay ni Pidoy, isang kristal na kulay gintong sinlaki ng butil ng mais. Itinaas niya ito at biglang sumilaw ang paligid. Napatras ang 3 duwende. "Mutya ng liwanag!" sigaw nila. "Isa kang ipinadala." Biglang bumukas ang pinto ng kuta. Isang tinig ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Malalim, matigas, at punong-puno ng kapangyarihan. Ipasok siya. Dumaan siya sa hangganan ng panlilinlang. Karapat-dapat siyang subukin. Sa loob ng kuta, sinalubong si Elias ng kakaibang anyo. Isang bulwagan ng bato at ugat, may mga apoy na kulay lila, at sa gitna ay isang trono na tila yari sa mga sirang mutya at durog na kristal. At doon, nakaupo si Magan. Isang dambuhalang duwende, mas malaki kaysa kay Pidoy, at ang balat ay parang kahoy na sunog. Ang kanyang mga mata ay dilaw na parang mata ng ahas,
At sa kanyang dibdib ay nakakabit ang isang mutya ng gahom, itim, kumikislap, at naglalabas ng itim na usok. Sa kanyang tabi, nakakulong sa isang hawlang may mga ukit na orasyon ay si Supang. Malungkot ang mga mata, tila pagod, ngunit buhay. Elias, anang malalim na boses ni Magan. Narito ka na. Galing ka pa sa malayo. At dahil ikaw ay nakarating dito nang hindi nalinlang ng aking mga tauhan, pagkakalooban kita ng pagkakataong subukin. Ngunit, tumayo si Magan at itinaas ang kanyang kamay. Mula sa anino ng mga haligi ay lumabas ang 4 na anino. Mga nilalang na hindi mo matukoy kung hayop, tao o duwende. Itim ang kanilang katawan, wala silang mukha, ngunit may mga matang pula na nagniningas. Kung gusto mong makuha muli ang iyong manok, bulong ni Magan, dadaanan mo ang pagsubok ng 4 na anino. Bawat anino ay pagsubok sa isang bahagi ng iyong katauhan. Ang unang anino ay sumugod at agad na nabalot ng makapal na usok ang paligid. Lahat ay naging madilim. Sa harap ni Elias ay lumitaw ang anyo ng kanyang tiyahin, nakagapos, umiiyak habang sinusunog ng mga nilalang. Wala kang silbi, Elias, lahat ng minahal mo mawawala. Sigaw ng anyo. Ngunit pinikit ni Elias ang kanyang mga mata. Ito'y ilusyon. Hindi ito ang totoo. Ang puso ko'y hindi matitinag ng takot. Sa isang sigaw, itinulak niya ang kanyang lakas at biglang nagsiwalat ang ilaw mula sa mutya. Nawasak ang unang anino. Lumitaw ang ikalawang anino sa anyo ni Don Ernesto, hawak-hawak si Supang, nilalapastangan. Wala kang kaya. Kukunin ko ang lahat. Papatayin ko ang manok mo, pati ang duwende mo. Umusok ang ilong ni Elias. Sa kanyang kamay ay nabuo ang isang sandata, isang sibat na yari sa liwanag. Ngunit bago niya ito ibinato, napaisip siya. Kung papatulan ko ang galit, magiging katulad ko siya. Ibaba niya ang sibat. Hindi kita papatulan. Ang tunay na tagumpay ay sa habag, hindi sa galit. Biglang nagliyab ang ikalawang anino at nawala. Isang silid ang nabuksan. Sa loob nito ay may mga bundok ng ginto, kapalit ng pagtalikod kay Supang. Isang hiling lang, Elias. Kalimutan mo ang manok. Tutal, buhay ka pa naman. Gawin mo na lang negosyante ang sarili mo. Iwan mo na yang laban-laban na yan. Tumahimik si Elias. Tiningnan niya ang bundok ng kayamanan, ang kapalit ng kalayaan ni Supang. Tiningnan niya rin ang kanyang mga kamay. Magaspang, sunog sa araw, puno ng sugat. Ngunit naalala niya ang unang araw na pinisa si Supang. Ang araw na walang halong yabang ang puso niya, kundi purong pasasalamat. Hindi ko ipagpapalit ang dangal sa salapi, anya. Ang tunay na kayamanan ay ang tiwala. Nagliyab ang kayamanan at ang ikatlong anino ay naglaho. Ang huli ay isang Elias, kopyang-kopya, ang mukha, ang kilos, ang boses. Hindi mo siya maililigtas, wika ng aninong Elias. Magan ay mas makapangyarihan. Dapat kang umatras. Mas mabuti pang bumalik ka na sa baryo. Ngunit ngumiti si Elias. Ang tunay na kalaban ay ang sarili, sagot niya. Ngunit ang sarili ring ito ang may pusong handang magsakripisyo. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at mula roon ay nagliwanag ang mutya. Tumama ito sa kanyang anino at tuluyang nawasak ang huling pagsubok. Tahimik si Magan. Nanatili siyang nakaupo, ngunit may kirot sa kanyang mukha. Hindi kita inaasahan, binata. Sa dami ng mga yumuko sa takot, galit, tukso at sarili, ikaw ang isa sa iilan. Lumakad siya patungo kay Supang. Tinapik ang hawla at ito'y nabuksan. Lumabas si Supang, tumakbo agad papunta kay Elias at tumalon sa kanyang mga bisig. Magsama na kayo, wika ni Magan. Ngunit alalahanin mo, ang lakas ng isang nilalang ay nasa puso ng tagapangalaga nito. Lumuhod si Elias sa harap ng dambuhalang duwende. Salamat.
Hindi ko ito makakalimutan. At sa muling pagbulusok ng usok ng Mahika, si Elias at si Supang ay dinala pabalik sa kanilang baryo. Ngunit may bagong taglay, ang liwanag ng 4 na tagumpay sa anino. Makalipas ang ilang araw mula sa pagbabalik ni Elias mula sa gubat ng mga duwendeng luko-luko, mabilis na kumalat ang balita. Ang mahiwagang manok panabong na si Supang ay muling nabuhay, mas malakas, mas matapang, at may liwanag na pumipigil sa kahit anong uri ng itim na mahika. Sa kabila ng katahimikan sa baryo, isang liham ang dumating. May selyo ng gintong tandang at nilagdaan ni Don Ernesto Villarante mismo. Minamahal na Elias, inaanyayahan kita na sumali sa Grand Sabungan ng Maynila kung saan ang mga pinakamahusay na manok panabong sa buong bansa ay magtatagisan. Ipagkakaloob ko sa iyo ang huling laban, ikaw laban sa akin. Ngunit tandaan mo, ito na ang wakas ng ating tunggalian. Walang atrasan. Don Ernesto. Hindi nag-atubili si Elias. Bagamat batid niyang bitag ito, hindi siya maaaring umatras. Hindi ito laban ng pustahan o dangal lang. Ito ay laban ng liwanag at dilim. Kapag tinalo niya si Don Ernesto sa sariling teritoryo nito, mababasag ang kapangyarihan nito sa sabungan. At higit sa lahat, maipapakita sa buong bayan na hindi kailanman magwawagi ang kasamaan kung may pusong dalisay na lumalaban. Araw ng laban. Bumiyahe si Elias kasama si Tia Rosa, Pidoy at si Supang sa Maynila. Pagdating nila sa sabungan sa loob ng isang malaking arena sa Quezon City, laking gulat ni Elias. Punong-puno ang loob. May LED lights, camera crew, live stream, at libo-libong sabongero't mayayamang negosyante. Ang sabungan ay parang palasyo ng sugal. Sa gitna nito, isang malaaltar na ruweda ang inilaan para sa huling laban. Dito sa lugar na ito, bulong ni Pidoy, mas matindi ang dilim. Nararamdaman ko ang mga mutya ng dayaan, kasakiman at kayabangan. Pero ang mutya ng katapatan na nasa puso mo, Elias, ay sapat upang tanglawan ang arena. Lumapit sa kanila si Don Ernesto. May suot na barong na hinarian ng hiyas, may singsing sa bawat daliri, at may ngiting panalo na parang matagal nang inihanda ang tagumpay. Nagbago ang isip ko, bulong ni Don Ernesto kay Elias. Hindi lang premyo ang nakataya rito. Kung matalo ka, akin si Supang. Kung manalo ka, lalayas ako sa sabungan at isusuko ko ang lahat ng mutya ko. Tumango si Elias. Payag ako. Pero ang laban na ito dapat walang daya. Isang tunay na sabong. Tapat, malinaw at pantay. Tumawa si Don Ernesto. Kung yan ang gusto mo, binata, yan ang makukuha mo. Ang laban ng lahat ng laban. Ang Kristo ay sumigaw. Ang mga pustahan ay umalingaw-ngaw. Tumindig ang lahat sa kani-kanilang pwesto. Sa kaliwa, si Elias at si Supang. Tahimik, mapayapa, ngunit may apoy sa puso. Sa kanan, si Don Ernesto at ang kanyang itim na tandang na ang pangalan ay Santanis. Isang dambuhalang manok na may balahibong parang usok, mga matay pula at may mutya sa paa. Magsisimula na ang laban. Una't ikalawang palo. Sugod agad si Santanis. Ang kilos nito ay parang kidlat, mabilis, galit, halos hindi makita. Tinamaan sa tagiliran si Supang, napaatras. Napasinghap ang mga tao. Yari na si Elias. Hindi na makakabawi. Ngunit si Supang, sa halip na umatras, ay tumindig ng mas matikas. Nagningning ang kanyang balahibo. Mula sa kanyang dibdib, lumitaw ang liwanag ng 4 na tagumpay. Mula sa 4 na anino, laban sa takot, galit, tukso at sarili. Ikatlong palo. Si Supang naman ang umatake, hindi sa lakas kundi sa talino. Umiwas, umikot, pinagod si Santanis. Ang bawat iwas ni Supang
ay parang sayaw. Ang kanyang mga galaw ay hindi para makapatay, kundi para makaunawa, para basahin ang puso ng kalaban. Sa kabila ng kilos ni Santanis, naramdaman ni Don Ernesto na parang humihina ang koneksyon nila. Bigla siyang nanginig. Ang mutya sa kanyang bulsa ay umiinit. Ang itim na bato ay nag-crack. Hindi pwede. Sa ika-4 na palo, tumigil si Supang sa gitna ng ruweda. Hindi siya sumugod. Tumingin lang siya kay Santanis saka tumilaok ng napakalakas. At sa isang iglap, parang nabasag ang ilusyon sa arena. Tumigil ang ingay. Nagsilabasan mula sa paligid ang maliliit na liwanag, mga duwende ng liwanag, mga espiritu ng kabutihan. Tumayo rin si Pidoy sa gitna at iniharap ang kamay sa langit. Ngayon ang wakas ng kapangyarihan ng madilim na mutya. Nabiyak ang lupa. Umangat ang ruweda. Nahulog si Don Ernesto sa tuhod niya. Ang mutya ay pumutok sa kanyang kamay. Si Santanis ay biglang nanghina at naupo. Wala nang apoy sa mata. Tila tuluyan nang nawala ng espiritu ng kasamaan. At mula sa itaas ng ruweda, sumigaw ang Kristo. Panalo si Supang. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng sabungan ng Maynila, ang isang simpleng magsasaka mula sa probinsya ang lumaban gamit ang puso, hindi salapi. Si Don Ernesto ay pinatalsik ng mga autoridad. Ang sabungan ay muling nilinis at ginawang arenang tapat kung saan ang laban ay hindi lamang sa manok kundi sa prinsipyo. Lumapit kay Elias ang isa sa mga pinuno ng mga sabungerong tapat. Binata, anong kapangyarihan ang ginamit mo? Ngumiti si Elias. Puso lang, at pagkakaibigan namin ng isang duwende at isang manok na tapat. Matapos ang tagumpay ni Elias at Supang sa sabungan ng Maynila, agad silang umuwi sa kanilang baryo, sakay ng isang jeep na puno ng bulaklak, palakpakan at sigawan ng kasiyahan. Ang balita ng kanilang pagkapanalo ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa usok ng sigarilyo sa sabungan. Ang kanilang pagbabalik ay sinalubong ng mga taga-baryo na may dalang banderitas, lutong kakanin at matamis na ngiti. Sa harap ng bahay nila Elias ay naghihintay si Aling Rosa, nakasuot ng bagong saya, ngunit ang matay basang-basa sa luha ng tuwa. Elias, anak, salamat at ligtas kang nakabalik. Hikbing bulalas ng matanda. Niyakap ni Elias ang kanyang tiya habang si Supang ay tumilaok sa gitna ng bakuran. Tila isang hari na bumalik sa kanyang kaharian. Ngunit hindi lamang tagumpay at kasikatan ang hatid ng pagbabalik nila Elias. May mas malalim na dahilan kung bakit sila kailangang makabalik agad. Upang ituloy ang pangako sa kalikasan at sa mga nilalang ng kabutihan. Kinagabihan, habang tahimik ang paligid at ang mga bituin ay tila nagsasayaw sa langit, lumitaw si Pidoy, ang duwendeng naging gabay ni Elias. Ngayon ay mas maliwanag ang kanyang anyo, may gintong guhit sa paligid ng kanyang katawan. Elias, natupad mo ang propesiya, wika ni Pidoy. Ang kabutihan ay muling nanalo sa gitna ng sabungan. At dahil sa iyong dangal, katapatan at tibay ng loob, ikaw ay pagkakalooban ng gantimpala ng kalikasan. Gantimpala? Tanong ni Elias, naguguluhan. Ngumiti si Pidoy. Bukas ng umaga, pumunta ka sa likod ng bukid, sa lugar kung saan mo unang hinukay ang uling para sa nilagang tubig ni Supang. Doon mo makikita ang biyayang handog ng kalikasan, isang mutya ng kasaganaan. Kinabukasan, maaga pa lang ay tumungo na si Elias sa tinukoy na lugar. Sa gitna ng mga damuhan, may tumutubong kakaibang halaman. May mga dahong kulay ginto at bunga nitong hugis itlog na kumikislap sa araw. Nang hinukay ni Elias ang ugat nito, natagpuan niya ang isang malaking mutya na hugis itlog ng manok na kulay ginto at mainit-init sa palad. Sa paghawak niya rito, biglang umalimbukay ang hangin
Lahat ng pananim sa paligid ay namukadkad, ang lupa ay naging mas mayaman, at ang buong bukid ay tila binasbasan ng liwanag. Mula sa araw na iyon, ang kanilang lupang dating tuyot at salat ay naging sagana sa ani. Ang mga puno ng niyog, saging at mangga ay nagsabay-sabay ng pagbunga. Hindi nagtagal, dumagsa ang mga tao mula sa iba't ibang baryo upang humingi ng payo kay Elias. Ngunit sa halip na magmayabang o maningil, itinuro ni Elias ang kahalagahan ng pakikipagkaibigan sa kalikasan, ng kabutihang loob at ng pagtutulungan. Muli ring lumitaw si Magan, ngunit sa ibang anyo, wala na ang itim na mutya sa kanyang dibdib. Siya'y naging payapa, payat, at may mga matang mapagpakumbaba. Elias, wika niya, pinakawalan mo rin ako sa kadiliman ng matagal kong pagkaalipin. Hindi mo alam, pero ang pagkatalo mo sa akin ay siyang dahilan ng aking pagbabago. Nagkamayan silang dalawa, isang senyales ng kapatawaran at paghilom. Sa sumunod na mga taon, ang sabungan sa kanilang bayan ay muling binuksan. Ngunit ngayon, ito'y tinatawag na sabungan ng dangal, kung saan ang bawat labanan ay hindi lamang para sa karangalan ng manok, kundi para sa pagpapalaganap ng kabutihan, disiplina at pagkakaibigan. Si Elias ay hindi naging mayabang. Nananatili siyang magsasaka, tagapangalaga ng mga hayop at gabay sa kabataan. Si Supang naman ay naging alamat sa kanilang lugar, hindi lamang bilang isang pambihirang manok panabong, kundi bilang simbolo ng katapatan at pagkakaibigang walang kapantay. At si Pidoy, patuloy siyang nagbabantay sa likod ng mga punong aratiles. Nakangiti, tahimik, at handang dumamay kung muling kailanganin. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kasikatan, o karangalan sa sabungan. Ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa puso, sa tapang ng loob, sa katapatan sa kaibigan, at sa paninindigan sa tama kahit gaano kahirap. At kung ikaw ay susubukin ng mundo, huwag mong kalilimutan, ang liwanag kahit maliit ay sapat upang basagin ng kahit anong dilim. Wakas, sa katapatan sa kaibigan at sa paninindigan sa tama kahit gaano kahirap. At kung ikaw ay susubukin ng mundo, huwag mong kalilimutan, ang liwanag kahit maliit ay sapat upang basagin ng kahit anong dilim. Wakas,